Ate Belle! Ate Belle! Rinig ni Belle ang pagtawag ng bunso niyang kapatid na si Princess. Nasa bukid kasi siya ng mga sandaling iyon dahil sinamahan niya ang kanyang ama na mag-ani ng mga mais sa kanilang maisan. "Oh, Princess! Ang init-init oh! Bakit ka narito?" "Pinapunta ako dito ni Mama. Nasa bahay kasi si Ate Clau, hinahanap ka." "Si Clau? Nasa bahay si Clau?" "Oo, ate. Kaya inutusan ako ni Mama dito para pauwiin ka na." "O sige, magpapaalam na muna ako kay Papa. Dadalhin ko na rin itong mga naani kong mais." Iyon na nga ang ginawa ni Belle at sumunod na sa kapatid niya na si Princess. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi maiwasan ni Belle na mapangiti. Ang totoo ay excited na siyang makita at makipagkwentuhan muli sa kababatang si Clau. Si Claudia Rojas, ang nag-iisang pinakamatagal na kaibigan ni Belle, simula pa man noong mga bata pa sila. Sabay silang nag-elementarya at nag-sekundarya. Natigil ang pagsasama ng dalawa nang pumunta sa Maynila si Claudia upang doon mag-aral ng kolehiyo. Hindi na kasi nagawang makapag-aral ni Belle sa kolehiyo sa kadahilan ng wala ng pampaaral ang mga magulang niya sa kanya. Kaya heto siya at tumutulong na lang sa ama niya sa bukid. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang naglinis ng katawan dahil nahihiya siyang yakapin at harapin si Claudia nang madumi pa ang kanyang suot. Nang matapos ay lumabas na siya sa CR na nooy nasa labas ng kanilang munting bahay at pumasok na sa sala. "Claudia!" Nakangiting tawag niya sa kaibigan. Ngunit ang ngiti niya'y unti-unting nawala nang makitang umiiyak ang matalik na kaibigan na nooy inaalo ng kanyang ina. "Clau, anong nangyari?" Agad niyang tanong dito. Hindi naman nagdalawang isip ang dalaga na yakapin si Belle. At tuoy, ramdam na ramdam ng dalaga ang bigat ng nararamdaman ng kaibigan. "Mag-usap na muna kayo dito ha, at susunod na muna ako sa papa mo doon sa maisan. Princess, anak, tara na, samahan mo na ako." Pagpapaalam ng ina na siyang tinanguan naman agad ni Belle. Nang hindi niya na maramdaman ang presensya ng mga ito, ay doon na inalalaya ni Belle na maupo pabalik si Claudia. "Clau, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Pinunasan naman kaagad ni Claudia ang luha niya, tsaka huminga ng malalim bago nagsalita. "Belle, I need your help." "Bakit? May nangyari ba sa Maynila?" "A lot. Actually, okay naman ang buhay ko dun eh. I graduated in college at may work na ako as of now. I know this is very uncertain, kasi ilang taon na rin akong hindi nakakadalaw dito. Simula nung mamatay ang lola ko na siyang nag-iisa kong pamilya. Bukod doon ay hindi na rin kita makontak. I was hesitant na magpunta rito dahil baka hindi na kayo dito nakatira." "Sorry, Clau. Nasira kasi nag-iisang cellphone ko eh. Hindi ko pa napapaayos. Kaya ko namang ipaayos kaso aksaya lang sa pera. Kulang na kulang din kasi ang budget namin dito sa bahay eh. Lalo na't mag-high school na rin si Princess." "Kaya pala, it's okay, I understand. But Belle, I really need your help." "Sige, ano ba yun? Tutulong ako hanggat kaya ko." Huminga muli ng napakalalim si Claudia bago nagsalita. "Nagkaroon ako ng boyfriend sa Maynila. He's my boss pero nung naging kami na, pinatigil niya na ako sa pagtatrabaho dun and offered me a business, my own business. Siya lahat ang nagplano, gumastos and all. At ngayon, super successful na ng business ko because of him. We were happy but now wala na kami." "Ano? Bakit? Anong nangyari? Sinisingil ka ba niya?" Sunod-sunod na tanong ni Belle na siyang ikinailing naman ni Claudia. No, hindi. Walang ganyang nangyari. He's good, he's loving, he's perfect. Pero nang malaman niyang buntis ako, he broke up with me." Muli na namang napahagulhol si Claudia, dahilan para mangunot ang noo ni Belle. Nabaling ang mata niya sa tiyan ng kaibigan, na nooy may umbok na nga. Buntis ka?" "Yeah, Belle, I'm 3 months pregnant." "Teka, buntis ka at siya ang ama, diba? Mayaman siya, perfect, sabi mo. Pero bakit hindi kanya pinanagutan? Ang baby niyo?" "I don't know either. Basta, nung sinabi ko sa kanya na buntis na ako, iniwan niya na ako sa ere. I tried reaching him, pero pinabana niya ako sa kumpanya at sa bahay niya. I can't even call him too. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Belle. I'm carrying his baby.
Our baby. We did this kasi akala ko he's ready to have one at mahal niya ako. Pero mas mahal niya pala ang pangalan niya. Mahabang paliwanag ni Claudia sa kaibigan. Sa narinig ay umigting ang panga ni Belle nang wala sa oras. Ilang taon silang hindi nagkita ng matalik na kaibigan at ngayong nakabalik na ito sa probinsya ni Lai, hindi niya lubos akalaing sasalubungin siya nito ng hindi magandang balita. Tahan na, Clau. Wala naman tayong magagawa eh. Alangan namang sugurin natin siya, hindi ba? May pera ka naman, may successful business ka. Kaya mong buhayin ng baby mo. Karma na lang bahala dyan sa boyfriend mo. No, Belle. Kung ihintayin ko pa ang karma, matagal pang mangyayari ang nais ko. Besides, hindi naman yun ang pinagmamaktol ko dito eh. Nabalitaan ko na lang kasi na he's getting married. Like, seriously? Ganun ba talaga ako kadaling palitan? Anong wala sa akin na mayroon sa bago niya? Ha? Ano? Ikakasal siya sa iba? Bakit pa sa iba siya ikakasal? Eh ikaw nga ang nabuntis niya, di ba? Exactly, Belle. That's why I need your help. Napalunok ng sariling laway ang dalaga nang nahinigan niyang mabigat ang hinihinging pabor sa kanya ni Claudia. Clau, hindi ko kayang... Oh, come on, Belle. I know what you're thinking. Hindi ka papatay ng tao. Ano ka ba? Not literally, not physically, but emotionally. Nangunot muli ang noo ng dalaga dahil sa sinabi ni Claudia. Emotionally? Anong ibig mong sabihin, Clau? Noon pa man, alam na nating pareho na mas maganda ka sa akin. Mas maapil lang ako dahil maarte ako. While you, sobrang simple mo. Alam ko ang mga tipo ni Eleazar sa babae. At pasok ka dun. You just need a little makeover at kakagatin na agad niya ang pain. Pain? Clau, hindi kita maintindihan. Diretsuhin mo na nga ako kung anong nais mo. Huwag mo na akong pahulain. Okay, I need your help. At ang tulong na kinakailangan ko mula sa iyo ay kooperasyon mo mismo. Babayaran kita ng 50,000 a month or doble. I can do that. Basta sundin mo lang lahat ng gusto ko at sasabihin ko. Wala kang ibang gagawin kundi ang makapasok sa bahay at buhay ni Eleazar. Make him fall in love with you. At kapag nagawa mo na yun, saktan mo siya. Iwanan mo siya bigla. Magpakalayo-layo ka. Umuwi ka dito. Ako na ang bahalang magpeka ng mga dokumento mo. From your name at kung saan ka nang galing. Sa narinig ay hindi agad nakapagsalita si Belle. Para siyang nabilaukan sa sariling laway ng mga sandaling iyon. Gustong-gusto niyang tulungan ng kaibigan, pero hindi niya gusto ang nais nitong ipagawa sa kanya. Belle, ano? Say something. Saad muli ni Claudia. Clau, apektado din ako sa nangyari sa'yo. Lalo na at mas pinili nung Eleazar na yun iwanan ka at magpakasal sa iba. Pero ano? You can't do it? Gosh, Belle, napakasimple lang naman ang gusto ko eh. Besides, I'm sure madali mo lang mapapaibig si Eleazar. Please, Belle. Okay, just name your price. Kung ayaw mo sa 50,000 a month. Malaki na ang 50,000, Clau. Tsaka, hindi naman ito tungkol sa pera eh. Gusto talaga kitang tulungan kahit walang kapalit na anuman dahil kaibigan kita. Pero Clau, iba ang hinihingi mo. Hindi ko kayang gawin ang gusto mo. Bakit, Belle? Hindi pa ba enough ang sinabi ko? Pinuntahan kita dito dahil alam kong hindi ako mabibigo sa'yo. Alam kong tutulungan mo ko. Clau, gawin na lang natin to sa maayos na paraan, okay? What if bumalik ka sa Maynila? Sasamahan kita. Ako mismo magsasabi sa kanya na panagutan ka. Hindi kanya pwedeng takasan ng ganun-ganun na lang. At sa tingin mo hindi ko na nagawa yan, Belle? Sa tingin mo ba magbabago ang isip niya kapag ikaw na ang nagsabi? You're wrong. Desperada na ako. If I can't have him back, gagawin ko na lang din sa kanya ang ginawa niya sa akin para patas na kami. I will hurt his feelings too. Kaya please, Belle, gawin mo to for me. Pagmamakaawa pa ni Claudia sa kaibigan. O sige, pag-iisipan ko. Hindi rin naman kasi ito madali eh. Okay then, but please hurry. Babalik na rin ako sa Maynila. Bawal niyang malaman na konektado tayong dalawa. I need your answer tonight para makapag-prepare na ako. Thank you so much, Belle. I owe this one to you. Nakangiting usal ni Claudia at niyakap si Belle. Pagkatapos ay umalis na agad ito sa harapan ng dalaga. Bahagyang nahilot ni Belle ang kanyang ulo dahil mabigat para sa kanya ang pabor na hinihingi ng matalik niyang kaibigan. Gabi na't parang wala pa rin siya sa kanyang sarili
Bumalik lang siya sa ulirat nang may dumating na isang panauhin. Hindi niya ito kilala at inabot lang nito ang isang paper bag. Nang tignan niya ay isang bagong cellphone. "Kuya, kanino galing to?" Tanong niya sa lalaki. "Kay Ma'am Claudia po." "Kay Claudia?" "Opo, papirmahan na lang po ito, ma'am. Katunayan po na natanggap niyo na ang pinadala niya." Yun naman kaagad ang ginawa ni Belle. Nang makalis na ang lalaki, ay doon na siya nilapitan ng kanyang ina. "Anak, ano iyan?" "Cellphone, ma." "Cellphone? Kanino daw galing?" "Kay Claudia po." "Kay Clau? Oh, napakabait talaga ng batang yun. Saan ba siya nunuluyan ngayon? Nandito pa rin ba siya? O nakabalik na siya sa Maynila?" "Baka pabalik na rin po, ma." "Kaya pala. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa dyan? Hindi ka ba masaya? Binigyan ka na nga ni Claudia ng cellphone para patuloy ka pa rin niyang makontak." Hay nako, ibang-iba talaga ang batang yun. Mayaman at napaka-successful, pero hindi pa rin iba ang tingin sa atin. Akala ko nga nakalimutan na niya tayo eh. Lalong-lalo ka na. Pero kita mo naman, bumalik pa rin siya dito makalipas ng ilang taon. Mahabang litanya ng ginang. Hindi naman nakaimik si Belle at tinignan lang ng seryoso ang ina. "Belle, anak, ayos ka lang ba?" "Ma, sana nga po. Yun lang ang pakay ni Clau sa akin. Pero hindi po eh." "Ano? Anong ibig mong sabihin, anak?" Huminga ng sobrang lalim si Belle at naupo. "Buntis po si Clau, ma." Iyon ang naging panimula ni Belle at kinuwento niya lahat sa ina ang tungkol sa naging pag-uusap nila ni Claudia, kani-kanina lamang. "Diyos ko, sinabi niya iyon?" "Oo, ma. Kaya nga po nagdadalawang isip ako eh. Ayoko pa manloko ng tao. Isa pa, hindi naman ako kasali sa isyu nilang dalawa." "Naiintindihan kita, anak. Pero 50,000 kada buwan iyan. Sayang naman, kahit kailan hindi pa ako nakahawak ng ganyan kalaking pera." "Pero ma..." "Belle, hindi na uso ang mga ganyan ngayon. Maging praktikal na dapat tayo. Malaking pera yan. Hindi naman din mahirap ang hinihingi ni Claudia sa'yo. Isipin mo na lang na igaganti mo ang matalik mong kaibigan. Paiiralin mo pa ba talaga ang konsensya mo kaysa ang matulungan ng kaibigan mo?" Hindi nagustuhan ni Belle ang naging sagot ng ina. Ang buong akala niya ay maiintindihan nito ang pag-ayaw niya sa alok ng kaibigan. Subalit kabaliktaran pala ang mangyayari dahil mas gusto pa nitong tanggapin ni Belle ang naging alok ni Claudia dito kapalit ng malaking halaga ng pera. "Ma, Belle, pwede ba? Sawang-sawa na ako sa paghihirap natin. Isa pa, wala ka namang gagawing labag sa batas." "Hoy, naririnig mo ba ang sinasabi mo?" Pagsabat na rin ng kanyang ama, na nooy nakikinig lang pala sa usapan ng mag-ina. "Pa, kinakausap kita, Belen. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo? Gusto mong tanggapin ni Belle ang alok ni Claudia kapalit ng 50,000 na ibibigay niya buwan-buwan?" Singhan ng kanyang ama na mukhang hindi rin nagustuhan ng sinabi ng ginang. "Noel, ano naman ngayon? Sino naman ang magbibigay sa atin ng ganyang kalaking pera, ha? Hahayaan pa ba talaga nating makalagpas ang pagkakataong yan? Palibhasa ikaw, masyado ka ng kontento sa buhay mo na mayroon tayo ngayon. Hirap na nga tayo eh. Ayaw mo bang guminhawa?" Singhal rin ang ginang sa asawa. "Alam ko, Belen, hindi ko naman sinasabi na ayaw kong guminhawa ang buhay natin ah. Gusto ko nga makapag-aral at makapagtapos si Belle sa kolehiyo eh, para hindi siya matulad sa atin, na hirap sa buhay. Pero kahit gustong-gusto kong mangyari yun, hindi ko magawa dahil wala tayong sapat na pera. Pero kahit naman walang-wala tayo, huwag mong isasakripisyo ang anak mo para lang sa hangarin mong guminhawa ang buhay. Hahayaan mong manloko at manakit ng iba si Belle para sa pera." "Diyos ko naman, Noel, gamitin mo nga yung utak mo minsan. Walang batas na lalabagin si Belle kapag ginawa niya ang sinabi ni Claudia. Isa pa, magkaibigan sila. Ano ba naman kung magtulungan sila, hindi ba?" "Pero ibang usapan na ito, Belen. Kung ibang bagay pa sana ang hinihinging pabor ni Claudia, papayag pa ako. Pero ang paibigan at ipasok sa bulsa ang isang lalaki, hindi naman kilala ng anak mo. Kahibangan yan. Kung tatanggapin mo iyan, Belle, iisipin ng kahit na sino man na mababaw ka at kayang bayaran ng pagkatao mo. Huwag na huwag kang papayag, anak." "Diyos ko naman, Noel, makakain ba natin yung prinsipyo mo? Isa pa, makakapag-ipon si Belle sa perang ibibigay ni Claudia.
Sinabi pa nga ni Claudia na kaya niyang doblehin ang pera basta't pumayag lang siya. Kapag nangyari yun, makakapag-aral si Belle sa kolehiyo. Ganoon na rin si Princess. Belle, anak, isipin mong mabuti. Kapag nagawa mo na ang gusto ni Claudia, babalik ka rin agad dito. Kakalimutan mo ang lahat. Simple lang. Inaamin ni Belle na kahit ayaw na ayaw niya sa ideyang yun, ay may punto din ang kanyang ina. Malaki-laki ang 50,000 na matatanggap niya mula kay Claudia, at kapag nagpatuloy yun, ay makakapag-aral siyang muli. Patuloy pa rin nagtatalo ang kanyang mga magulang, at natigil lamang iyon nang mag-ring ang cellphone na binigay ng kaibigan. Hello? Mahina niyang panimula. Belle, it's Clau. Ano na? What's your decision? Bungad agad na tanong nito. Napatingin siya sa ama at ina. Makikita sa mukha ni Aling Belen na gusto nitong sang-ayunan na ni Belle si Claudia. Ngunit kabaliktaran naman dito ang kanyang amang si Noel. Napapikit na lamang ang dalaga at humugot muna ng napakalalim na hininga bago muling nagsalita. Clau, sige, papayag na ako. Oh my! Really? Totoo ba, Belle? Oo. Oh sige, pack your things now at isasama na kita sa Maynila bukas. Don't worry, Belle. You're safe with me. Thank you so much, bestie. I'll see you tomorrow. Tili nito at pinatay na ang linya. Kitang-kita ni Belle ang pagkadismaya sa kanyang ama sa naging desisyon niya. Tinulungan na rin siya ng kanyang ina sa pag-iimpake. Pagkatapos noon ay nagpahinga na ang lahat. Pero si Belle ay nananatiling mulat ang mga mata. Kaya naman para makatulog ay pumunta muna siya sa kusina para magkape. Nakasanayan niya na kasi iyong gawin. Kapag hirap siyang makatulog ay nagkakape siya. Pwede mo pang baguhin ang pasya mo, anak. Biglang wika ng kanyang ama, dahilan para mapahawak siya sa kanyang dibdib sa matinding gulat. Pa naman, ginulat mo naman po ako Pasensya ka na, anak. Hindi rin kasi ako makatulog Hindi ako komportable sa magiging buhay mo doon. Baka mamaya kung ano-ano na lang ipapagawa ni Claudia sa'yo. Pa, mabait po si Claudia. Hindi niya naman po siguro ako ipapahamak. Diyan ka hindi sigurado, anak. Oo, at mabait nga si Claudia, pero iba na ang katayuan niya sa buhay ngayon. Hindi nga natin inaasahang lahat na yan ipapagawa niya sa'yo Bumalik ba talaga siya dito dahil nandito ka? O bumalik siya dito dahil ikaw lang ang naiisip niyang kakagat sa gusto niya? Anak, bakit ka naman pumayag? Pa, alam ko naman po ang punto ninyo. At maski ako'y ayaw ko rin. Ayaw kong manloko ng tao. Kahit naman nasaktan si Claudia at kaibigan ko siya, alam kong mali ang paraang to. Pero may punto rin naman po si Mama. Makakapag-ipon ako at pwede ako makapag-aral ulit. Ayaw kong nandito lang tayo palagi sa sitwasyong ito pa. Nagpapasalamat ako dahil may grasya pa rin pumapasok sa tahanan natin. Pero hindi ito ang pangarap ko para sa inyo at para sa sarili ko. Si Princess, I'm sure kapag nakapagsekundarya yan, hindi na rin makakapag-aral sa kolehiyo. Magiging magbubukid na din siya o di kaya'y tindera. Hindi naman po ako nagrereklamo sa buhay na mayroon tayo pa dahil alam ko na ginagawa mo ang lahat para sa amin. Pero pa, gusto ko pong makapagpahinga na kayo balang araw. Ayaw kong kahit uugod-ugod na kayo ni Mama ay pipilitin niyo pa rin makapagtrabaho para lang may makain. Ayaw ko ng ganun. Kaya kahit ayaw ko po nito, ayaw ko sa gagawin ko, wala akong mag-agawa. Naluluhang wika ni Belle sa ama. Nagsimula na ring maging emosyonal si Noel ng mga sandaling iyon. Pasensya ka na, anak, ha? Kung ganito lang ang kaya ko. Pa, ano ba yan? Anong ganito lang? Ganyan lang? Kitang-kita ko, namin ni Princess, kung gaano kayo nagsisipag para sa amin. Kaya nga po pangarap kong makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho, katulad ni Claudia, para nasa bahay na lang po kayo at makapag-relax na. Hindi niyo na po kailangan mamroblema araw-araw, na yung tipong kumakain tayo ng tanghalian, pero namomroblema po tayo kung anong kakainin sa hapunan. Gusto ko pong maayos na po ang kalagayan natin pagdating ng araw pa. Kaya please, huwag na po kayong magalit sa akin kung pumayag ako sa alok ni Claudia. Huwag niyo rin pong sisihin ang sarili ninyo. Agad namang pinunasan ni Noel ang sariling luha at niyakap na si Belle. Sa huli wala na ring nagawa ang kanyang ama para siya ipigilan. Nagkwentuhan pa sila saglit at nagbilin pa si Noel ng mga salita sa kanyang anak.
bago sila nagpasyang matulog at magpahinga. Kinabukasan, saktong 8:00 ng umaga, pumunta si Claudia sa bahay nila para sunduin si Belle. Handang-handa na rin ang dalaga, kaya maluha-luha siyang nagpaalam sa mga magulang. Dumiretso na sila sa airport para sumakay ng eroplano pabalik sa Maynila. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sila. Hindi naman maiwasan ni Belle ang hindi mamangha dahil kay lalaki ng mga gusaling kanyang nakikita. Wala na yun sa probinsya, kaya tuwang-tuwa siya. Nandito na ang driver ko. Let's go! Saad pa ni Claudia. Pumwesto na silang dalawa sa may likuran ng kotse at dumiretso sila sa kondo ni Claudia na hindi niya masyadong pinupuntahan. Nasaan tayo, Clau? Tanong agad ni Belle sa kaibigan pagkarating nila sa kondo. Nandito tayo sa kondo ko, pero hindi alam ni Eleazar ang kondo na to dahil hindi ko to pinapaalam sa kanya. And that's the best decision I've ever done. Dito ka na muna pansamantala habang inaayos ko ang fake documents mo. Huwag mo na ring alalahanin ang food and everything. Ako na ang bahala dun. Hindi na umimik pa si Belle at hinayaan na lamang ang kanyang kaibigan. Nang makapasok sila ay kitang-kita niya agad ang pangungunot ng noo ni Claudia. Ganoon na rin ang dalaga nang makitang may mga bote ng alak na nagkalat sa loob. Oh my gosh, Lyndon! Lyndon! Rinig niya ang pagtawag ni Claudia sa pangalan ng isang lalaki na hindi niya kilala. What the? Lyndon! You're back. You're finally back. Tila may tama pang wika ng lalaki, sabay yakap kay Claudia. Ano ba? Nandito ang kaibigan ko. Please fix yourself. Amoy alak ka pa, oh. And why are you here in my condo? I'm sorry, Claudia. Hindi kasi kita makontak eh. At wala ka rin sa condo mo, even sa office mo. Kaya dito na ako tumambay. Saan ka ba kasi nanggaling? Look, Lyndon, that's not of your business, okay? Sige na, umalis ka na rito. Wag na wag ka nang babalik dito, ah. Dahil dito na mag-stay ang kaibigan ko. Get out! Para namang robot kung gumalaw ang lalaki at mabilis na umalis. Oh my gosh! Wala na siya dito pero amoy alak pa rin ang buong area. I'm so sorry for this mess, Belle, ha? Don't worry, ipapalinis ko ito mamaya. Hindi na kailangan, Clau. Ako na ang bahala maglinis dito. Are you sure, Belle? Oo naman, no? Nga pala, sino nga pala yun? Tanong ni Belle sa kaibigan. Yun? Wala yun? Huwag mo nang pansinin ang mokong na yun. He's just a friend. Sige na, ikaw na ang bahala dito, ah. May pupuntahan lang ako. Babalik ako dito mamayang gabi. And if you need anything, just text or call me. Sige, Clau, salamat. Ngiting wika ni Belle sa kaibigan. Nang makaalis na si Claudia, ay doon na isa-isang tinignan ni Belle ang kabuuan ng kondo. Napangiti siya nang makitang maraming stocks na pagkain sa pantry, pati na rin sa ref. Nang makapunta naman siya sa kwarto, ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Saglit naman siyang napaisip. Hindi na katulad noon ang buhay ng kanyang kaibigang si Claudia. Kung noon kasi naghahati pa silang dalawa sa iisang banana queue at palamig na tinda sa labas ng kanilang paaralan tuwing labasan. At ngayon, nabibili na nito lahat ng kanyang gusto at natupad na ang ilan sa mga pangarap nito. Samantalang siya, heto't handang gawin ng lahat, makapag-ipon lang para makabalik sa kanyang pag-aaral. Kinagabihan ay tsaka naman bumalik si Claudia sa kondo. Dala ang mga pekeng dokumento na siyang gagamitin ni Belle para makapasok sa teritoryo ni Eleazar. Here, bukas na bukas, pupuntahan mo na siya. You just need a little makeover at padadalhan din kita ng mga makeup na kakailanganin mo. Saad ni Claudia. Clau, hindi kaya ako mabuko? Pag-aalinlangan ni Belle. Hindi, kung aayusin mo lang ang gagawin mo. Belle, you need to remember na hindi ka na si Belle bukas. Ikaw na si Asunta. Sakto at naghahanap sila ng cook. Ikaw ang papasok doon. But before you proceed to the plan, una mo munang paamuhin ng lola niyang si Doña Emilia. Choosy ang matandang yon sa mga cook, kaya hindi nagtatagal ang mga cook nila. Sa kanya ka muna mag-focus para hindi ka mapaalis. Dapat magustuhan niya ang luto mo. And if okay na, proceed ka na kay Eleazar. Akitin mo siya. Dapat magka-interes siya sa'yo. Sa mga sinasabi pa lang ni Claudia kay Belle ngayon, ay iba na ang nararamdaman niya. Tila napansin naman agad ni Claudia ang pagiging hesitant ng kaibigan niya, kaya hinawakan niya ang kamay nito. I'm sorry that you need to do this, Belle.
Ikaw na lang kasi ang naiisip kong tutulong sa akin eh. Lalo na ngayon sa sitwasyon ko. Don't worry, mamaya ipapadala ko na sa mga magulang mo 50,000 na napag-usapan natin. Alam kong kailangan nila ng pera. Salamat, Clau. Huwag kang mag-alala. Kapag si Asunta na ako, isasantabi ko na ang pagiging belle ko. Pursigido niyang wika. At iyon nga ang nangyari. Dahil oras na nakatungtong si Belle sa mansyon ng mga Monteverde, ay ibang katauhan na ang daladala niya. At tulad na rin ng napag-usapan nila ni Claudia, ang matandang si Doña Emilia ang una niyang naging punterya. Sumakto rin na masarap siyang magluto, kaya alam niyang makukuha niya agad ang tiwala nito. Kung noon kasi nag-aalangan pa siya, ngayon ay porsigido na siya sa balak niyang gawin. Para na rin maipaghiganti niya ang kaibigan sa binatang si Eleazar Monteverde. Asunta Reyes, maganda ang background mo ha. May sarili kang business, but you came here para pagsilbihan ako. Tanong ni Doña Emilia. Haba ang mga matay nasa papel na inasikaso ni Claudia para sa kanya. Napangiti na lang ang dalaga dahil maski ang tanong ng matanda ay ine-expect na niya. Sa kadahilan ng isa din yon sa sinabi ni Claudia. Naensayo na rin nila ang mga sasabihin ni Belle sa harap ng ginang, kaya hindi na siya masyadong kinabahan na mga sandaling nakaharap na niya ito. Being your personal cook matters, Doña Emilia. Yes, may business po ako pero may mga tauhan naman po akong nag-handle. Besides, small business lamang po yun. I want to learn more from the Queen of Monteverde's taste. Nakangiti niyang sabi. Pero ipapaalam ko lang na, choosy ako iha. If hindi ko magugustuhan ang luto mo'y, hindi kita tatanggapin bilang cook ko. I know and I understand, Doña Emilia. If gusto niyo, pwede po ako magluto dito para matikman niyo. Then, you can decide. Confident man sa muka, pero sa loob-loob ni Belle ay parang nagrarambulan na mga alaga niya dahil sa kaba. Inaamin niyang hindi naman siya expert sa mga pagkaing mayayaman. At kagabi niya lang isinautak ang lahat, kaya hindi siya sigurado kung sa unang hakbang ng kanyang plano ay magtatagumpay siya. Okay then, simulan mo na. Don't waste my time. Tumango naman si Belle at nagsimula na ngang magluto. Noong una'y akala niya'y hindi magugustuhan ni Doña Emilia ang luto niya. Pero sa huli, napangiti pa rin ang matanda at nag-thumbs up sa kanya. This one is good. Okay, kailan ka pwedeng magsimula? Pwede po ngayon, Doña Emilia. Oh, I like that attitude. Maaga akong nagigising every morning, kaya kung malayo ang bahay mo, pwede ka ritong magstay. May lumang kwarto dyan ng dati kong cook. If it's okay with you, doon ka na lang. No worries po, Doña Emilia. Babalikan ko na muna po ang ilang gamit ko sa bahay. At babalik po agad ako dito. Tumango naman ang matanda, kaya dali-dali na ring lumabas si Belle. Nakaabang naman ang kotse na pag-aari ni Claudia at doon na siya agad sumakay. Pagdating sa kondo kung saan naghihintay ang kaibigan, ay naabutan pa niya itong may kausap. Pamilyar ang lalaking yun. Kaya doon niya lang naalalang, yun din pala ang lalaking nakita niya nang makarating sila sa kondo. Oh, Belle! Lyndon, umalis ka na. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag ka nang pumunta rito, right? Go! Pagtataboy niya sa lalaki. You're here! Ang bilis mo naman yata. I just hope na hindi bad news ang ibabalita mo sa akin ngayon, Belle. Saad pa niya. Don't worry, Clau. Hindi to bad news. Mukhang effective naman ang sinabit binilin mo sa akin kagabi. Nandito ako para kunin ng ilan sa gamit ko. Gusto ni Doña Emilia na doon ako magstay. Good. Mas mainam na rin yun dahil doon umuwi si Eleazar. Mas madali mo siyang malalapitan at maaakit. Anyway, nagkita na ba kayo kanina? Hindi pa, Clau. Wala siya sa mansyon kanina. Si Doña Emilia lang at ang ilang maids. As expected. Sige na, kunin mo na ang mga gamit mo. Ayaw pa naman ng matandang yun na pinaghihintay siya. And oh, don't forget your phone. Kailangan mo akong i-contact or ako ang tatawag sa'yo. But be extra careful, okay? Baka mahuli ka nila. And I'm sure day off mo every Sunday. Kaya dito ka na dumiretso sa condo. Don't mind about Lyndon. He's just a total mess. Tumangutango na lamang si Belle at kinuha na ang mga gamit niya. Tsaka bumalik sa poder ng mga Monteverde. Hindi naman masyadong nahirapan si Belle sa mga unang araw niya bilang cook sa mansyon. Pero 2 araw na siya dun ay hindi pa rin niya nakikita ang dating nobyo ng kaibigan niya na si Eleazar. Hanggang isang araw, nasa kusina siya noon
habang nakatayo tinitignan na kumain ng agahan si Doña Emilia. Nang magsalita ito bigla. Manang, call Elias. Sabihin mo naghihintay na ako rito. Utos niya sa kasambahay. Kaya naman hindi nagtagal ay bumaba na nga ang binata. Doon na napagtanto ni Belle na sobrang gwapo pala ng dating nobyo ng kaibigan niya. Lola, I'm full. Maktol nito. Full? Hindi ka pa kumakain. How can you be full? Kumain ka ni Elias at masarap ang pagkain hinanda ni Asunta. Oh, by the way, Asunta iha, this is my apo, Eleazar. Good morning po, sir. Nakangiting bati ni Belle sa binata. Ngunit imbis na tumugon, ay tinitigan lang siya nito ng ilang segundo at muling ibinalik ang tingin sa pagkaing niluto niya. You hired a new cook, Lola? Nasaan ang dati nating cook? Tinanggal ko na sa trabaho, apo. Why did you do that? 4 years na natin siyang trabahante dito, Lola. 4 years nga, Elias. Pero sa loob ng 4 na taon na yun, she took advantage on us. Ninanakawan niya tayo. At lately ko lang nalaman nang bumalik ako dito sa mansyon ng biglaan. I can't let someone stay kahit pa sobrang tagal niya na dito sa atin. Besides, Asunta's great. Masarap din siyang magluto. In fact, may sarili siyang negosyo. Pero mas pinili pa rin niyang dito magtrabaho sa akin. Kaya please iho, kumain ka na. Wala na ngang nagawa pa si Elias kundi ang kumain. Panay naman ang titig ni Belle sa binata. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kung bakit kahit gusto niyang wag tapunan ng tingin ang gwapo nitong muka, ay natutukso pa rin siyang tumitig dito. By the way, iho, nakapag-usap na ba kayo ni Cristal? Maya-maya'y sambit ng Donya. Napahinga naman ng malalim si Belle dahil nakatitiyak siyang ang babaeng tinutukoy ng Donya ang sinasabi ni Claudia na babaeng pakakasalan nito. Nope. Tipid na sagot ni Elias. But why? Dapat ngayon palang nagpaplano na kayo for your wedding. La, wag na po nating pag-usapan yan ngayon, okay? I'm done here. Mauuna na po ako. Wait, iho. Today's Thursday. May appointment ka ba ngayon? Wala po, La. Pupunta lang po ako sa gym. No, I won't allow you. Puntahan mo si Cristel o di kaya siya nang papupuntahin mo dito sa bahay. Kailangan nyo ng pagplanuhan ang kasal nyo. Kitang-kita ni Belle ang paghugot ni Elias ng isang malalim na hininga bago bumeso sa Donya at umalis. Oh God, he's really giving me a headache. Sabay sapo nito sa kanyang ulo. Ikakasal na po ba ang apo niyo, Doña Emilia? Agad namang tanong ni Belle dito na siyang kinalingon pa ng matanda. Yeah, as soon as possible, Asunta. Pero mukhang hindi pa rin siya masaya. Bakit naman po? It's a long story. Handa naman po ako makinig, madam. Next time, dear. Ngayon ay may dapat pa akong aasikasuhin. Ngumiti na lamang ng pilit si Belle at hindi na muling nagsalita. Ngunit sa kabila niyon ay pinagpatuloy niya pa rin ang naging plano nila ni Claudia. Sakto din at wala nang ibang inaasikaso si Eleazar, kaya masisimulan niya na ang lahat. Gabi noon, at dahil nakita ni Belle na bumaba ang binata mula sa kanyang kwarto, ay inayos niya agad ang kanyang sarilit, iniklian pa ang kanyang suot na shorts, para masimulan na ang pang-aakit niya sa binata. Pagdating ay naabutan niya pa itong umiinom ng tubig, kaya doon na siya umiksena. Magandang gabi po, sir. Ano pong ginagawa niyo rito? Panimula niya. Hindi ba obvious? Umiinom ng tubig. Ikaw, what are you doing here? Late na. Maaga pang gising mo bukas. Hindi po ako makatulog eh. Iinom din po ako ng tubig dahil naiinitan po ko. Inabot niya ang tubig na pinagkuhanan ni Eleazar at sinadya niya pa talagang ipitin ang kanyang dibdib para makita iyon ng binata. Hindi naman siya nabigo dahil nakita nga iyon ni Eleazar. Pero imbis na maakit ay, natawa pa ito. May nakakatawa po ba, sir? Nothing. Mauna na akong matulog sa'yo. And by the way, bukas sa lunch, pwede ba ako mag-request kung anong lulutuin mo? Pupunta kasi dito si Cristal. Cristal po? Yung magiging asawa mo? Sort of. Pwede ba? Walang problema, sir. Kahit ano pa po yan, lulutuin ko po para sa inyo. Kindat ni Belle sa binatang amo. Natawa naman si Elias at dumiretso na sa kanyang kwarto. Yun na nga ang nangyari dahil kinabukasan, dumating nga si Cristal. Kung si Elias lang ang magdedesisyon, ay ayaw niyang lumabas ng kwarto. Pero dahil ayaw niya namang bastusin ang pagdating ng dalaga,
ay bumaba pa rin siya at hinarap ito. Sabay na silang kumain at tulad ng kanyang inaasahan, sinimulan nga ng kanyang lola Emilia ang usapin tungkol sa kanilang kasal. Dapat na kayong magplano ngayon pa lang. Elias, iho, what's your plan? Para naman marinig ko kung ano man ang plano ninyo since nandito na si Cristel. Humugot ng isang malalim na hininga si Elias at hindi nagsalita. Rinig pa niyang si Cristel na ang sumagot. At marami pa silang napag-usapan ng Donya na ng katagalan ay hindi na niya nakayanan. La, I'm sorry to disappoint you pero hindi ko po kayang. Alam nating lahat na Cristel is a great woman. Sino ba namang hindi makakagusto sa isang Cristel Marquez, hindi ba? Pero napag-usapan na po namin ni Cristel to at ang rason ng pagpunta niya rito ay para sabay naming sabihin sa'yo na we're not getting married. Napaawang ang labi ng Donya dahil sa labis na pagkabigla. Ano? Pero bakit? Iha, Cristel, bakit? Donya Emilia, I'm very grateful na malugod niyo po akong tinanggap sa family niyo. Kahit pa wala pa naman kaming official na dinideclare ni Elias. It's a mutual decision po. Hindi po namin kayang mag-settle down dahil ang parehas kaming durog. Hindi rin po kami sasaya dahil hindi naman po namin mahal ang isa't isa. Actually, si Elias po ang nagtanong sa akin kung kaya ko bang matali sa kanya for the rest of my life. At naisip ko po na he's right. Kasal kami sa papel but we're not totally happy. Ganoon din po ang gusto ni Elias. Paliwanag naman ni Cristel sa ginang. Oh, I see. Well, pasensya na rin sa inyong dalawa kung ako nang nagdedesisyon. Elias broke, you're broke. Akala ko tama lang ang gagawin ko, pero hindi pala. Pasensya ka na, Iha, apo. Pero I hope hindi pa dito natatapos ang lahat. Oo naman po, Donya Emilia. Family friend po kayo at kaibigan ko na rin po si Elias. So why not? Right, Elias? Ngumiti naman ang binata at masaya na nilang pinagsaluhan ng kanilang tanghalian. Bukod doon ay napansin din ni Belle na parang naging maaliwalas na ang mukha ni Eleazar. Ngayon ay medyo malinaw na sa kanyang ibang katanungan sa kanyang isipan na ang sinasabi ni Claudia na ang pagpapakasal ni Eleazar sa iba ay hindi talaga nito kagustuhan. Pero ang iniisip niya ay ang sinabi ng Donya kanina na tinutulungan lang niya ang binata dahil durog pa ang puso nito. Paano namang madudurog? Siya nga itong nang iwan, di ba? Pa-victim. Natanong na lang ni Belle sa kanyang sarili. Kinagabihan, nang nasa kwarto na siya ay agad niyang pinadalhan ng mensahe si Claudia tungkol sa nalaman niya kanina. Hindi nagtagal ay nag-ring rin ang kanyang cellphone. Clau? Panimula niya. Belle, what did you just say? Hindi ka gustuhan ni Eleazar ang pagpapakasal? That means, hindi siya magpapakasal? Hindi na. Ewan ko ba, masaya siya kanina nang sabihin niya kay Donya Emilia na ayaw nila magpakasal ng babae. Clau, what if magpakilala na lang kaya ako at sabihin ko sa kanya na No! Wala kang sasabihin na kahit na ano sa lalaking yun. Ipagpapatuloy natin ang plano. Nandyan ka na nagsisimula ka na. Pero Clau, hindi naman siya interesado sa akin Kapag nga inaakit ko siya, tinatawanan lang niya ako. I don't care. Binabayaran kita para gawin mo ang inuutos ko. Remember, nagasta na ng pamilya mo ang perang binayad ko sa'yo for this month. Tapos ikaw papalpak. Hindi nagustuhan ni Belle ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Claudia. Kaya doon na siya muling nagsalita. Clau, ano namang mali kung kausapin mo siya ng maayos? Mabait naman si Donya Emilia, lalo na si Elias. Parang hindi ako naniniwalang hindi niya kayang panagutan ng pinagbubuntis mo. Wow! So, ngayon sila na ang kinakampihan mo. Wala akong kinakampihan, Claudia. Wala man o meron, wala akong pakialam. Gawin mo ang inuutos ko sa'yo. Kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Am I clear? Pinal nitong wika at pinatay na ang linya. Napabuntong hininga na lamang si Belle. Naisip niya tuloy na habang patagal ng patagal, ay parang kumakampi na siya sa lalaking nang iwan sa matalik niyang kaibigan. Akmang matutulog na sana si Belle nang marinig niya ang busina ng kotse mula sa labas. Kumunot ang noo niya dahil hindi niya napansin na umalis pala si Elias kanina. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at inaabangan niya ang pagpasok ng binata sa loob ng mansyon. Pero ilang minuto na lamang ang lumipas ay hindi pa rin ito pumapasok, kaya siya na ang lumabas.
Hindi niya ito makita sa may garahe, kaya dumiretso siya sa may hardin sa bandang likuran ng mansyon. Hindi naman siya nabigo dahil nakita nga niya doon ang binata na nakatanaw lang sa langit na punong-puno ng mga bituin. "Magandang gabi po, sir," panimula niya. "Oh, you're here. Anong ginagawa mo rito?" Patulog na po sana ako pero narinig ko po ang pagbusina ng kotse mo, kaya lumabas na rin po ako. Saan po kayo galing, sir? "Somewhere. Do I really need to answer your question?" Hindi naman po, sir. Nagtatanong lang. Hindi ko po kasi kayo napansin na umalis." "Malamang, hindi mo talaga ako makikita dahil dalawa lang yan. Nasa kusina ka, cooking something, or nasa kwarto mo. Anyway, malamig na dito sa labas. Pumasok ka na." "Hindi po kasi ako makatulog, sir gusto niyo po ba ng kausap saglit, sir? I'm all ears." Ngiti niya rito. Hindi nakasali sa plano nila ni Claudia na pakinggan niya mga rants ni Eleazar. Pero hindi niya rin maintindihan kung bakit gustong-gusto niyang marinig ang mga sasabihin nito. "Really? Ha? Willing kang abutin tayo ng madaling araw dito?" Pagbibiro pa ng binata. "Pwede, sir. Game na game po ako riyan. Nga pala, sir, kumusta na po kayo ni Cristel? Sayang, bagay pa naman po kayong dalawa." Narinig mo na ang lahat. Cristel and I are no longer together. I mean, hindi naman talaga naging kami in the first place. It was all Lola's idea." "Kay Doña Emilia po? Bakit?" "Wala. Broken-hearted si Cristel and so am I." "Broken-hearted po kayo? Ibig sabihin, may naging girlfriend po kayo, sir?" "Yeah, pero wala na. Hindi naman ako broken dahil hiniwalayan niya ako or what. In fact, ako ang nakipaghiwalay sa kanya." Sa sinabi pa lang na iyon ni Eleazar, ay parang may ideya na si Belle kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kundi si Claudia. "Bakit naman po, sir?" Ngunit imbis na sagutin siya nito ng diretso, ay nginitian lamang siya ng binata. "That's too personal na ha? Pero let's just say na she cheated." "Siya po talaga, sir? Baka naman ikaw." Hindi na napigilan ni Belle na sabihin, kaya nangunot ang noo ni Elias. "Bakit? Bakit parang may alam ka? You're too confident na para bang kilala mo ang naging ex-girlfriend ko. Sino ka ba?" Wala, sir. Naitanong ko lang naman. Madalang lang kasi ako nakakakita na babae ang nag-cheat at hindi lalaki." "Well, ibahin mo ang sitwasyon ko. You're just a cook here. Hindi kasali sa trabaho mo ang makiisyoso sa personal na buhay ng mga amo mo. Now, kung ayaw mong pumasok ay, manigas ka rito sa labas." Irap nito at akma na sanang aalis, pero bigla siyang pinigilan ni Belle, kaya na out of balance ang dalaga. Naipikit niya naman agad ang dalawang mata dahil alam niyang babagsak na ang katawan niya sa lupa. Pero hindi lang pala iyon ang mangyayari dahil nahila niya si Elias, kaya pareha silang bumagsak. Kung si Belle ay bumagsak diretso sa lupa, si Elias naman ay bumagsak sa kanya. Nasa ibabaw siya nito at magkadikit pa ang kanilang mga labi. Nang imulat ni Belle ang dalawang mata, ay nakita niyang nakatingin na si Elias sa kanya. Pero hindi pa rin ito binabawi ang labi sa labi niya. "Bastos!" Sigaw niya sabay tulak sa binata. Nang akmang tatayo na sana siya, ay bigla siyang napahawak sa kanyang bewang. "Aray!" Daing niya. "Do you need help?" Tanong ni Elias. "No thanks." Pagsusungit niya. Kahit ramdam na ramdam pa niya ang sakit ng kanyang katawan, mula sa pagkabagsak, ay hindi niya yon ininda. Makatayo lang siya ng mabilis at makapasok sa mansyon. Pagkapasok niya sa kanyang silid, ay hindi lang siya nabahala sa sakit ng kanyang likuran. Mas nababahala pa siya sa paglapat ng labi nila kanina ni Eleazar. "Nag-kiss ba kami? Oh no! Hindi pwede. Diyos ko! Sorry, Clau! Sorry!" Dahil nga doon ay dali-dali siyang nagsipilyo. Hindi niya nga alam kung ilang beses ba siyang nagsipilyo. Basta't ang alam niya, ay nais niyang mawala ang tamis ng labi ni Eleazar kanina. Nakakainis! Maktol niya na siyang tinawanan lang ng binata nang mapadaan ito kung nasaan siya. Kinabukasan ay ramdam pa rin ni Belle ang pananakit ng kanyang likuran. Pero kahit ano pa man ang nararamdaman niya, kailangan pa rin niyang bumangon ng maaga para ipaghanda ng agahan ng kanyang mga amo. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makita niya si Eleazar sa kusina na nooy umiinom na ng kape. "Good morning. How's your sleep? Or should I say, nakatulog ka nga bang talaga?"
Nahimigan ni Belle ang panunukso sa boses ng binatang amo niya, kaya doon na siya napairap. Masarap po ang tulog ko, sir. Huwag po kayong mag-alala. Really? Hindi halata sa eye bags mo, ha? Magluluto na po ako, sir. Excuse me po. Napangiti muli ang binata, habang tahimik siyang pinagmamasdan na nooy hinahanda na ang kanyang mga lulutuin. Asunta. Bakit na naman, sir? Alam mo, masyado kang iritado, ah. Kung makapagsungit ka dyan, akala mo naman talaga first kiss mo yun. Natigilan si Belle at hindi nakaimik. Totoo naman talaga, first kiss niya yon. Tigla nakuha naman agad ni Eleazar ang biglaang pananahimik ng dalaga, kaya doon na siya muling nagsalita. Wait, you mean? Huwag mo nang ituloy, sir. Oo na, happy? Pwede na po ba ako makapagluto? Sa nalaman ni halos hindi na maisara ng binata ang kanyang bibig, sa labis na pagkagulat. Kahit nasa opisina si Eleazar, ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang nalaman tungkol sa kusinera nilang si Asunta. Hindi siya makapaniwala na nakuha niya ang first kiss nito, bagay na bagong-bago sa kanya. Hi, that woman, she's so different. The way she acts, the way she speaks. Feel ko tuloy, nagpapanggap lang siya. She's trying to be formal, kahit kalog naman talaga. Trying hard din maging maarte, kahit halata namang isa lang siyang simpleng babae. Hay. Magtol ni Aliaz sa kanyang isipan. Lingid sa kanyang kaalaman ay ganoon din si Belle at hindi rin mawala sa isipan niya si Eleazar kahit anong gawin niya. Belle, hindi pwede to. Ikaw ang dapat mangakit sa kanya. Siya ang dapat mong akitin. Pero bakit parang ako yatang unti-unting naaakit sa kanya? Hindi pwede to. Ayoko magalit si Claudia sa akin. Bulong ni Belle sa kanyang sarili habang nasa kwarto niya. Kinahapunan, habang abala siyang nagluluto sa kusina, ay muli na namang naging abnormal ang pagtibok ng kanyang puso. Dahil narinig niya ang boses ni Eleazar, huminga siya ng malalim at sinubukang tumayo ng matuwid. Pero kinakabahan talaga siya dahil sa presensya ng binata. What's for tonight? Panimula ni Aliaz sa dalaga. Nag-request po si Doña Emilia ng adobong baboy, sir. As usual, that's her favorite. Pero wag yan ang lutuin mo. Magtinolang manok ka na lang. And maghain ka rin ng vegetable salad. Pero sir, sabi po ni... Ako muna ang sundin mo ngayon, okay? Okay, sir. At iyon na nga ang ginawa ng dalaga. Kaya naman ang may-ahin na niya ang hapunan, ay ganoon na lamang ang gulat ni Doña Emilia. Dahil ibang mga putahe na ang nakikita niya. At wala doon ang kahit isang nirequest niya kay Belle. Asunta, what's this? Bakit ibang niluto mo? Magsasalita na sana si Belle, pero dumating na si Eleazar, at ito nang sumagot sa matandang Donya. Ela, wag mo nang pagalitan si Asunta. Ako po ang nag-request niyan, at ako rin po ang nagsabi sa kanya na wag lutuin ang mga nirequest mong pagkain. Goodness, why did you do that, Elias? Lumapit naman ng binata at niyakap ang kanyang lola Emilia. La, bawal po kayo sa mga ganoong pagkain, hindi ba? I care for you and so as your health. Iniingatan ko po ang kalusugan mo, La. Kaya please, wag na po kayong lumapit sa tukso. Baka mamaya niyan at akihin na naman kayo at manatili kayo ng ilang araw sa ospital. Oh no, I hate going to the hospital. Exactly, Lola. Kaya nga po simula ngayon ay iwasan na po natin ang mga bawal sa inyo. Sasabihan ko na rin po si Asunta kung ano lang po ang pwede niyang ihandang pagkain. Now, maupo na po kayo at kainin mo na yung vegetable salad na ginawa ni Asunta. Kumalma naman ang Donya at naupo na nga. Hindi alam ni Belle pero parang hinagod ang puso niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya kasi lubos akalain na isang mabuting tao at apo ang lalaking nasa misyon niya. Sa tinagal-tagal ay hindi na nga niya namamalayan na hindi na niya nagagawa ang pinapagawa ni Claudia sa kanya. Kaya na nag-day off siya at nakauwi sa kondo ng kaibigan, ay pinuntahan din siya nito kaagad. Any update, Belle? Clau, bakit ka nandito? Why not? This is my place, diba? Isa pa, hindi ka na nag-update sa akin. Madalang mo na lang ding sagutin ang calls ko. May nangyayari ba sa mansyon na hindi ko alam? Wala naman. Wala. Ilang linggo ka na doon, Belle. Wala man lang bang balita. O baka naman mamaya ay nasasayang lang ang perang binabayad ko sa'yo. Mukha namang hindi interesado si Elias sa akin, Chloe. I don't care. Ang mission mo ay gawin siyang interesado sa'yo. Hindi ko na problema yun, Belle. Wait,
Baka naman pati ikaw ay nauhulog na rin sa kanya. Ano? Clown naman, pati ba naman ako'y pinaghihinalaan mo? Why not? Lahat ay pwede makagusto kay Eleazar, even you. So tell me, are you falling in love with my ex-boyfriend? Hindi agad nakaimik si Belle sa naging tanong ni Claudia. Maski siya hindi niya rin alam kung anong isasagot sa kaibigan. Hindi, ano ba yung sinasabi mo? Good. Now, gawin mo na kung anong pinapagawa ko sa'yo. Hindi kita pinatira dito ng libre. Hindi porket kaibigan kita, hindi na ako maniningil. Sayang, gusto ko pa naman sanang magstay ng matagal, pero I changed my mind. Naiimbyer na lang ako sa'yo. I have to go. I want good news, Belle. Understand? Oo, Clau. Pasensya na. Nakahinga lang ng maluwag si Belle nang makalis na ang kanyang kaibigan. Gusto niyang umiyak. Bukod kasi sa nararamdaman niya ang pag-iba ng ugali ni Claudia, pakiramdam niya ay naiipit na rin siya sa sitwasyon niya ngayon. May parte sa puso niya ang nagsasabing huwag ipagpatuloy ang plano kay Eleazar. Pero may parte din sa kaloob-looban niya ang nagsasabing dapat mas kumampi siya sa kanyang kaibigan. Kaya naman na makabalik siya sa mansyon kinabukasan ay wala siyang gana. Hindi pa rin kasi niya alam kung ano nga ba ang dapat na gagawin. Maski ang pagluluto niya ay naaapektuhan na, dahilan para masermonan na siya ni Doña Emilia. Dahil ilang beses na siyang pumapalpak sa kanyang trabaho. Gosh, Asunta! Kung ano man ang personal mong problema, huwag mong isali sa trabaho mo. This is your first and last warning, Asunta. Kapag naulit pa ito, I will fire you. Singhal ng Donya at umalis na sa kusina. Naiwang nakatayo lang si Belle at nakaupo naman si Eleazar. Hindi na rin naghintay pa ang dilaga na magsalita ang binata at dali-dali na siyang lumabas. Sumunod naman agad si Eleazar pero hindi niya ito nakita sa may hardin. Sinubukan niyang libutin ang labas ng mansyon at nakita niya ang dilaga na nasa sulok ng garahe at humihikbi. Lumapit naman siya rito at humugot muna ng isang malalim na hininga bago nagsalita. Bakit ka dito nag-e-emote? Mas malaki ang espasyo sa hardin. Pagbibiro pa nito. Nagawa mo pa talagang magbiro dyan, ah. Tatanggalin na nga ako sa trabaho ng lola mo. I'm just kidding. Bakit naman kasi ganoon ang timpla mo? May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin. Wala, too personal. Amo lang kita at hindi nakasali sa pagpapasahod mo ang alamin ko anong problema ko. Natatawang wika ni Belle, dahilan para matawa na rin si Eleazar. At nahirit mo pa talaga yan, ha? O sige, kung ayaw mo, ako munang magkukwento. Nagka-interes naman agad si Belle sa sinabi ni Elias at hindi na umimik. Napilitan si Lola na ipagkasundo kami ni Cristel dahil broken siya at ako rin. My ex-girlfriend cheated on me. Alam kong nasabi mo na sa akin na madalang ka lang makarinig na ang babae ang magloko, pero that's true. Anong pangalan niya? Gustong siguraduhin ni Belle na si Claudia nga ang tinutukoy nito. Claudia. Her name is Claudia. I love her. Lahat binigay ko sa kanya. Ganon kasi talaga ako kapag nagmahal eh. Pero little did I know, she cheated. Not just once, twice, thrice, kundi 5 beses. Nung una, mga kaibigan ko pang nakakita. At dahil mahal ko siya hindi ako naniniwala. Marami silang proof na pinakita sa akin. Pero mas pinili kong paniwalaan si Claudia. Dahil nga mahal ko siya. Pero nang ako na mismo ang nakakita, wala na akong sinabi pa sa kanya. Bukod sa salitang, makikipaghiwalay na ako. Ayaw niyang pumayag. She's begging. Naaawa ko pero I cannot tolerate her mistakes dahil ang mahal ko siya. Kung 1 beses pa'y mapapatawad ko siya. Pero ang 5 beses niyang pagluloko, hindi na yun aksidente, Asunta. Choice na yun at paulit-ulit niyang ginagawa. Pinaban ko na siya at pati sa bahay, kondo at kumpanya ko, hindi na siya pwedeng makapasok. I'm devastated. I'm disappointed. Sa kabila kasi ng mga magaganda kong ginawa sa kanya at totoong pagmamahal na pinakita ko, ay nagawa niya pa rin akong lokohin. Napakunot ang noo ni Belle sa mga nalaman. Kitang-kita niya ang sinseridad sa mukha ni Eleazar sa pagkukwento, kaya alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. Doon na siya napalunok at humugot ng lakas ng loob para sabihin na kay Eleazar ang tunay niyang pakay sa kanya. Elias, bakit? Handa ka na rin bang sabihin ang problema mo? Oo, huwag ka sanang magagalit ha. Ang totoo, hindi Asunta ang pangalan ko.
Ako si Belle, at ang mga information na nalaman mo mula kay Doña Emilia sa araw na nag-apply ako ay peke ang lahat ng yun. Peke? What do you mean? Si Claudia ang may pakana ng lahat. Taga-probinsya ako. Mahirap lang ako at wala akong sariling business. Matalik kong kaibigan si Claudia at sa ilang taong lumipas ay bumalik siya sa probinsya para humingi ng pabor. Sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay daw ang nobyo niya, which is ikaw. At ang malala, sinabi niya sa akin na nang malaman mo daw na nagdadalang tao siya, ay hindi mo tinanggap ang bata. Nabalitaan na lang daw niya na magpapakasal ka na. Naniwala ako sa kanya, kaya pumayag ako sa naging alok niya sa akin, kapalit ng pera. Nung una, ayaw ko pa Elias, dahil alam kong mali ang gusto niya. Pero nang sabihin sa akin ni Mama na kailangan daw namin ng pera, kaya sinunggaban ko na. Elias, sorry, hindi ko gusto ang ginagawa ko. Kaya nga problemado ko dahil nalilito na ako kung anong gagawin ko. Naiiyak na pag-amin ni Belle sa binata. Ang nakikinig na si Eleazar naman ay halos hindi makapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Ibig sabihin, planado ang pagpasok mo sa bahay namin? Sorry, Elias. Akala ko kasi nagsasabi ng totoo ang kaibigan ko. Naniwala ako sa kanya. Sorry. Sorry talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako maghihintay na paalisin pa ako ni Doña Emilia. Lalong-lalo ka na. Aalis na ako ngayon din dito sa mansyon. Pasensya na talaga. Patawarin niyo sa anak ko. Hindi na nga hinintay pa ni Belle na makapagsalita si Eleazar at dali-dali nang pumasok sa mansyon para mag-impake. Hindi na rin sinundan pa ni Elias ang dalaga dahil maski siya ay hindi makagalaw sa kinatatayuan. Ang tagal bago na proseso ng kanyang utak ang lahat ng kanyang nalaman. Matapos makapag-impake, ay lumabas na agad si Belle sa mansyon. Dumiretso siya sa kondo kung saan siya namamalagi. Sinubukan niyang kontakan si Claudia pero hindi niya ito makontak. Kaya sinubukan niyang puntahan ang address ng isa pang kondo ng kaibigan. Pagdating doon ay ganoon na lamang ang pagkabigla niya. Nang saktong pagbukas ng elevator, naroon nga si Claudia kasama si Lindon. Ngunit hindi lang iyon ang pinagtaka at kinakunot ng noo ni Belle, kundi ang suot ng kaibigan niya na isang crop top. Napatingin siya sa tiyan nito at kitang-kita niya na flat iyon. Hindi katulad ng palagi niyang nakikita tuwing linggo na umbok ang tiyan nito. "Belle, what are you doing here?" Tanong agad ni Claudia na bahagya pang tinulak si Lindon para lumayo sa kanya. "Sorry, hindi kasi kita makontak kaya naisip ko na puntahan ka sa kondo mo. Pero Clau, totoo ba itong nakikita ko? Hindi ka buntis?" "What are you talking about, ha? Lindon, leave. Belle, let's go." Hinila siya ni Belle papasok sa elevator at hindi naman siya nagpumiglas. Pumasok sila sa kwarto ni Claudia at doon na naupo si Belle. "So, totoo nga ang mga sinasabi ni Eleazar." "What about him? Nag-usap kayo? Kailan? At bakit ka nandito? Wednesday pa lang Sunday pa ang day off mo." "Bakit, Clau? Unexpected ba? So, sa inyong dalawa ni Elias, siya ang nagsasabi ng totoo? Na kaya kanya hiniwalayan ay dahil niloko mo siya? Iyan ba ang sinabi niya sa'yo? At naniwala ka naman. Kilala mo ako, Belle." "Oo, kilala kita, Clau. Pero noon pa yun. Ilang taon na ba ang lumipas, ha? Hindi ko na alam kung may nagbago na ba sa'yo o wala. Hindi ka nga siguro bumalik sa probinsya para sa akin o sa pamilya ko. Bumalik ka lang siguro doon para may maghiganti sa'yo. Maghiganti sa kasalanang ikaw mismo ang may gawa." Isang napakalakas na sampal na managad ang dumampi sa pisngi ni Belle. Dahilan para mas maiyak pa siya lalo. "How dare you? Pumayag ka!" "Oo, Clau. Pumayag ako dahil kaibigan kita at naawa ako sa'yo. Kahit alam kong mali ang gagawin ko, ay pumayag pa rin ako. Pero ang hindi ko pala alam, ginagawa ko lang pala ito sa wala. Nasaktan ko pa yung taong mahal ko." "Mahal? At sinong tinutukoy mo, Belle? Si Eleazar?" "Oh, I knew it." "Oo, mahal ko na siya. Mabuting tao si Eleazar. Hindi katulad mo. Ikaw pa itong may lakas ng loob na paghigantihan siya. Ikaw nga ang nagloko. At ngayon nalaman ko na hindi ka naman pala tunay na buntis. At yung Lindo na lagi kong nakikita. Ano mo ba talaga siya, ha? Fine. Fake nga ang pagbubuntis ko. And Lindo is my boyfriend.
Hindi ko lang talaga kayang makita si Eleazar na masaya, so ginamit kita. Ginamit rin ng pamilya mo ang perang binayad ko sa'yo, kaya patas lang tayo. Claudia, ikaw ang nagloko. Bakit ikaw pa itong masama ang loob kay Eleazar? Wala. Ayoko lang siyang mapunta sa iba. They're so lucky to have Eleazar in their life. Oo, may kasalanan din ako, pero gusto ko nang magbago. Sadly, nahuli niya ako with London. Ayaw niya nang pakinggan ng explanation ko, kaya ayun. But wait, why are you here nga? Nabuking ka ba nila? O sinabi mo sa kanila ang totoo? Nagalit si Doña Emilia sa akin, dahil hindi ko na nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Winarningan niya ako kaya iyak ako ng iyak. Sinundan ako ni Eleazar, at sinabi niya sa akin ang past niya sa'yo. Nang marinig ko yun, wala na akong pakialam kung anong iisipin niya sa akin. Karapatan niyang malaman ng totoo, Claudia. You idiot! You betray me, Bella! Ikaw ang unang nag-betray sa akin, Claudia. Pinaniwala mo ko. Ngayon, tatapusin ko ng kasunduan natin. Huwag kang mag-alala. Pag-iipunan ko ang perang ginamit ng pamilya ko. Rinig niya pa ang pagmumura at mga masasakit na salitang binitawan ni Claudia laban sa kanya. Pero hindi na siya nagsalita at nagpatuloy na lang sa paglalakad, papunta sa elevator para makababa na. Umalis na rin si Belle sa kondo ng kaibigan kung saan siya nag-i-stay. Naglalakad siya papunta sa terminal ng bus para makasakay na pauwi sa probinsya. Pero nahuli na siya at nakaalis na ang bus. Kuya, anong oras po ba ang susunod na biyahe pa uwing probinsya? Tanong niya sa lalaking nakatambay doon. Naku, matagal-tagal pa iha. Mamayang madaling araw pa raw. Ilang oras pang hihintayin mo? Ayos lang po, dito lang po muna ako. Yun na nga ang ginawa ni Belle, at habang naghihintay siya, ay bumili siya ng kape sa hindi kalayuan. Ilang sandali pa'y, ganoon na lang ang panlalaki ng dalawang mata ng dalaga. Nang makita niya si Eleazar, napapalapit sa kanya. Ipinikit pa niya ang dalawang mata dahil akala niya'y namamalikmata lamang siya. Pero nang makalapit na ito sa kanya, ay doon na siya napanganga. Elias? Ako nga. Nasa malayo ang kotse ko nakapark. Bawal daw dito eh. Alam kong pupunta ka rito kaya dumiretso na ako. Sorry dahil natagalan ako. Ang tagal kasing na-process ng utak ko ang lahat ng sinabi mo eh. Hindi ka galit? Nope. I was just confused. Actually, sinabi ko na rin kay Lola ang lahat. At maski siya'y hindi makapaniwala. Pero nang sabihin ko sa kanya ang tunay kong nararamdaman sa'yo, pinurso niya ako. Wala naman siyang ibang nais kundi ang maging masaya lang ako after what Claudia did. That's why I'm here. Anong ibig mong sabihin, Elias? I like you as, Belle. Unang kita ko pa lang sa'yo, nagustuhan na kita. Lalo na nung aksidente tayong naghalikan. Simula noon, hindi ka na nawala sa isip ko. Napangiti naman si Belle sa sinabi ng binata. Ganoon din ako sa'yo, Elias. Pero, nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa'yo. Ano ka ba? Hindi naman krimen ang ginawa mo eh. Isa pa, at the end of the day, pinili mo pa rin maging honest at sabihin sa akin ang totoo. Mas minahal kita dahil sa ginawa mo, Belle. Mahal na mahal kita. Kaya please, huwag ka nang umuwi. Kung uuwi ka man, sasama ako sa'yo. Gusto kong formal na manligaw sa'yo sa harap ng pamilya mo. At iyon na nga ang nangyari dahil hindi na nagpapigil pa si Eleazar at sumama na nga sa probinsya. Personal niyang nakilala ang ina, ama at kapatid ni Belle at doon na rin humingi ng tawad ang ina ng dalaga sa kanya. Nagkapatawaran sila at kasabay noon ang formal na panliligaw ni Elias sa dalaga. Kahit lumaki sa yaman ay hindi ito maarte. Bukod doon, ay binigyan niya rin ng kaunting tulong ang pamilya ng dalaga para makapagpatayo ng sariling negosyo. Bagay na inayuan pa ng mga ito nung una, pero napapayag na rin kinalaunan. Elias, tama ng pagtulong mo ha. Salamat pero ayokong isipin mo na nagtitake advantage ako sa'yo. Pagbalik mo rin sa Maynila ay sasama na ako. Kakausapin ko si Doña Emilia at hihingi ako ng tawad sa kanya. Pinal nitong wika na nangyari naman. Hindi naman nagdalawang isip ang matandang Donya na patawarin ng dalaga dahil napalapit na rin siya dito. Nagtrabaho si Belle sa kumpanya ni Elias at hindi siya naghahangad ng mataas na posisyon. Basta't may matutunan lamang siya at makapag-ipon para sa pag-aaral niyang muli. Hindi rin nagtagal ay naging sila na ni Eleazar officially. Hindi pa man sila nakakapag-usap muli ni Claudia, pero ngayon pa lang ay
Masasabi niyang handa na niyang patawarin ng kaibigan. Marami na rin silang plano ni Alyaz sa future nila na magkasama. Pero ngayon, mas pagtutuunan muna nila ng pansin ang sarili nilang mga pangarap at ang masaya nilang relasyon bilang magnobyo at nobya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pa mga kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.